Lucas Kapitulo 7. Magandang balita, Biblia. Pinagaling ang alipin ng kapitang Romano. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, "Siya po'y karapat dapat na pagbigyan ninyo, sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga." Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay ay nasalubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi pa ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakatataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon." Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, "Kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya." Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga isinugo na magaling na nga ang alipin. Muling binuhay ang anak ng isang biyuda. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang biyuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay kaya sinabi niya rito, "Huwag kang umiyak." Nilapitan niya at hinipo ang kabawang at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Bumangon ang patay at nagsalita, at siya ay ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta, dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. Ang mga sugo ni Juan na tagapagbautismo. Ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga pangyayaring ito, kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang ipinangakong darating o kung maghihintay pa sila ng iba. Pagdating doon, sinabi nila kay Jesus, "Pinapunta po kami ni Juan na tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating o maghihintay pa kami ng iba." Nang oras na yon, pinagaling ni Jesus ang maraming taong may sakit, may karamdaman at sinasapian ng masamang espiritu. Maraming mga bulag ang binigyan niya ng paningin. Kaya't sinabi niya sa mga sugo ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga kitungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga duka ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pagkaalis ng mga sugo, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo pumunta sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang halamang tambo na inihahapay ng hangin? Ano nga ba ang inyong dinayo roon? Isang taong may magarang damit? Ang mga nagdaramit ng mamahalin at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ang inyong dinayo? Isang propeta? Oo, at sinabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy sa kasulatan, narito, ipinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinisilang na mas dakila kaysa kanya, ngunit mas dakila kay Juan ang pinakamababa sa kaharian ng langit." Ang lahat ng mga taong nakarinig sa kanya, pati na ang mga maniningil ng buwis ay nagpuri sa Diyos. Ang mga ito'y binautismuhan ni Juan. Ngunit ang mga Parisiyo at mga dalubhasa sa kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila sapagkat ayaw nilang magpabautismo kay Juan.
Sinabi pa ni Jesus, kanino ko maihahambing ang mga tao ngayon? Ano ang nakakatulad nila? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng panaghuhi, ngunit hindi kayo umiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapagbautismo, siya ay nag-ayuno at hindi umiinom ng alak. At ang sabi ninyo, sinasapian ng demonyo ang taong iyan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya ay kumakain at umiinom. Ngunit sinabi naman ninyo, tignan ninyo ang taong iyan, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng mga tumatanggap nito. Binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa pag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at pinuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Linangon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil sa kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, niligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Footnotes: Lucas Kapitulo 7, versikulo 19. Sa Panginoon, sa ibang manuskrito ay kay Jesus. Magandang Balita, Biblia, MBBTAG, Magandang Balita, Biblia, copyright, Philippine Bible Society, 2012.